Okay, magandang araw mga lods. Pero meron tayong hindi magandang balita. Kasi yung LED joy natin, yan o, ang 400 watts yung nasa likuran natin, nagbi-blink lang. Kahit nasa 9 AM na. Oh, malakas na yung sikat ng araw. Oh, pero nagbi-blink siya. Paano kaya yung natin, yung LED joy? So, i-troubleshoot muna natin yan bago natin ideklara na yung LED joy o kaya yung solar panel. Ano kayang may sira dyan? Kasi, dalawa yung posibilidad na may sira dyan. Oh, either LED joy or the solar panel, mga lods. So, try natin. Sabihin na lang natin, try natin troubleshoot muna. Oh, tingnan natin kung may binibigay ba na na voltahe yung solar panel natin, and then tingnan din natin yung out ng LED joy natin kung meron ba siyang magandang output. Bakit nagkaganyan yan? Yan mga lods. Makikita natin. Nagbi-blink lang yung LED joy natin. Ngayon pa ata yan. Kasi kahapon gumagana naman yung LED joy natin. So, easy mode muna yung ginamit natin para pag mag-burn out, mayroon pa tayong kuryente. So, tingnan natin mga lods kung ano ba talaga yung dahilan ng LED joy natin. So, ang una nating gawin mga lods ay tingnan natin kung may voltahe ba yung solar panel na binibigay doon sa LED joy. So, first, yan ang una nating gawin. Yung second na gawin natin is tingnan natin pag naka-on yung breaker, may output ba na binibigay yung LED joy natin. O kaya tingnan din natin pag naka-on yung breaker ng solar panel, stable ba yung kuryente or voltahe na binibigay or tinatanggap ng LED joy natin. And then, second, mag-try tayo doon sa taas ng isang solar panel lang muna. Tingnan natin kung mawawala ba yung blink. Baka may sira din sa isa sa mga solar panel natin. Dalawa lang naman yan, dalawang 200 watts. Tingnan natin, baka may sira din yung isa sa mga solar panel. Pero sa palagi ko, aywan ko lang. Kasi wala namang kagabi. Okay naman yan kagahapon. So, hindi naman nag-harvest kagabi. Off naman yan. So, tingnan natin kung sa LED joy ba talaga o kaya sa solar panel natin. Okay, mga lods. Okay, so una nating gawin mga lods, naka-on yung breaker. So, tingnan natin kung may voltahe ba. Dito sa input ng breaker, input side at saka output side ng breaker. Tingnan natin yung voltahe dyan. And then, pagkatapos nyan, i-off natin yung breakers and then tingnan ulit natin yung voltahe ng breaker in at saka out ng breaker. Okay? And then, pagkatapos nyan, yung output naman ng LED joy, tingnan natin. Okay? Without load, mga loads. So, yun mga loads. Test natin yung solar panel na voltahe na naka-on yung breaker. Yan hindi stable yung yung natatanggap ng LED joy natin. 13, nagiging 17. So, probably, tingnan din natin mamaya yung voltahe ng solar panel kung paiba-iba ba. So, gagawin natin yan mamaya mga loads. So, i-off natin yung breaker natin sa solar panel para makita natin kung stable ba talaga. So, tingnan natin mga loads kung okay ba. Okay, yan mga loads. So, 40.9. So, goods naman yung voltahe ng solar panel na hindi pa nakapasok doon sa LED joy. So, 40.5. So, probably, may malaking chance na sa LED joy natin. So, tingnan din natin yung, yung out ng LED joy. Kung ilan yung voltahe dyan sa pangalawang breaker, mga loads. Yan ang out ng LED joy. So, tingnan natin kung okay na goods ba yung out ng LED joy. So,
Test natin. Nasa 0.4 lang mga lods. So, napakababa yung out ng Illijoy mga lods. So, hindi maganda yan. So, baka may ano talaga yung Illijoy natin. May sira talaga yung Illijoy natin. So, try kaya natin i-on yung yung breaker ng solar panel. Tapos tingnan natin kung ilan yung voltahe ng out ng Illijoy. So 13 kasi naka-directa yan sa battery. Kaya nagte-13. Pero pag naka-off yan, yun 0.4. So probably tingnan natin yung panel mamaya. Okay. So yun mga lods, na-test na natin. So bago natin puntahan yung panel natin, kasi medyo mahirap-hirap yun kasi tingnan natin yung rectifier doon or buksan natin yung box ng panel. So before natin yan gagawin, kuha muna ako ng controller. Palitan natin yung Illijoy. Gamit tayo ng ibang controller. So kung gagana or mag-harvest yung isang controller, so Illijoy na talaga ang sira ng system natin. So kunin muna natin yung yung lumang solar charge controller natin. Okay, so yan na naman, gagamitin na natin yung lumang controller natin mga lods. So di na lang siguro tayo gagamit ng breaker. Direktan lang natin. Hindi naman natin patagalin. So pang-check lang naman natin kung meron bang harvest yung solar panel natin. Okay mga lods. So yun mga lods, hindi pa rin nag-harvest. Ginamitan natin ng ibang controller. So buksan na natin yung mga lods. Buksan natin yung solar panel. Baka yung rectifier na naman nasira. So tingnan natin yung solar panel natin kung anong nangyari doon. Kasi yun nawawala. Yan walang na-harvest tapos hindi na naman nagdi-detect yung solar panel. So, yun mga lods, kahit napakainit kasi tirik ang araw mga lods, alauna ng tanghali mga lods. So, tinanggalan natin yung DIY na naman natin na lagayan ng panel natin. Kahit napakainit, mabuti na lang may tayo, may kasama tayo. Siya naman ang palaging kasama ko sa solar installation. Yun, may may nasunog na MC4, yung kasama ng panel natin. Kasi kadalasan kasama ng panel ng lalo na sa 200 watts ata, nasa 10 or 15 lang. 15 ampere lang ata kadalasan or 12. Basta ganun. Or hindi pa umaabot ng 15 ampere. Kaya kadalasan dyan nasusunog. Mabuti na lang may tayo, may MC4 na reserba. So palitan natin ng 30 ampere na MC4 para sagad na. Hindi naiinit talaga mga lods. So, palitan na natin mga lods ng MC4 connectors. Ito. Yung lahat na, palitan na natin ng 30 ampere. So, sagad 17 ampere lang naman ng natin, yung maximum na makukuha. Or 10 ampere ata bawat panel. So, nasa 17 to 18 ampere lang. So, kayang-kaya to. Kasi 10 ampere tapos lagyan natin ng 30 ampere na MC4. Mas maganda na to. Kasi yung mga nilalagay lang ata, nasusunog yung built-in or yung kasamang connector ng panel natin. So ngayon, buti na lang hindi na yung bahay natin. So, goods na yan mga lods. Palitan natin. Sa paglagay ng MC4, ito, dalawa yung natin. Dalawa yung metal natin, yung connector. May malaki na butas at saka maliit. Dapat ito yung magka-pair. So itong malaki na butas, pair to sa ganito. Yan sila yung kapares. And then itong maliit naman na butas, pair dito. Diyan. Pair niya. Yan. Yung malaking butas, pair dito sa maliit na MC4,
yung maliit na butas pair dito sa medyo mahaba-haba or malaking MC4. Okay, yun lang mga lods. Yung ano, yung dalawang 200 watts na panel natin. Sana gumana uli mga lods para goody-goody na naman. Makapag-harvest na naman uli. Sana yun lang. Tinetest naman namin kanina yung ano, yung diode. Hindi naman sira na pumalo pa naman yung diode natin. So it means yun lang talaga yung NC4 connector natin. So probably lagyan natin yan ng tape para hindi iinit. So 30 ampere lang naman nilagay natin. So goody-goody na yan. Hindi na yan masusunog siguro sa init. So DIY lang naman yung lagayan natin dito sa bubong namin. So nailagay na natin yung ano, yung mga MC4. So naikabit na rin yung panel natin. So lagyan natin ng ano, yung electrical tape, yung mga connectors ng MC4. Siguro mamaya bilhin na lang ako. Kasi baka nag-corrosion yan, kaya nag-lost contact kasi yan mangrove area na yan. Sa likod mismo namin dagat na. So yung hangin dito may halong dagat or may kasamang dagat na rin. So tingnan natin doon sa baba kung goods na ba. Okay, so yun mga lods, may nakita pala tayong ano, sira or sunog na connector. Siguro may corrosion na yun kaya nag-lost contact. So sa mga ganong type, wala tayong ano, hindi nilagay natin sa tubo. Pasensya na, hinihingal ako. Ang init doon sa taas. And then, lagyan natin na lang ng ano, ng tape. Balutin natin ng electrical tape para mas hindi makaano yung hangin. O mas tight siya. Mas sealed yung ano natin, MC4. So, bili ako mamaya. So, tingnan natin. Baka hindi pa rin nag-harvest. Okay? At saka tingnan natin baka nag-harvest na. So mga lods, the moment of truth to mga lods. Tingnan natin. So, yan mga lods, nakakabit na yung ano, yung mga MC4 natin. So, off pa yung breaker natin. So, tingnan natin kung mag-on ba. Unahin natin pag-on yung ano, yung panel. Uy, yun. Goods na mga lods. So, nag-harvest na. So, on natin yung ano. So, nag-harvest na. So, MC4 connector lang yung ano natin. So, yun lang. Yung step by step kung bakit nagbi-blink yung ano, yung mga LED. Huwag mo nang magdeklara na ano, sira na agad yung LED. So, mas mabuting i-check muna natin bago tayo magdeklara. So, yun ang ginagawa natin. Check yung mga connections, yung panel, yung voltahe ng panel, tapos chine-check yung ano, panel mismo natin, yung controller. After controller, yung mga connector, yung mga MC4 connector, and then yung mismong diode ng panel. So, pumalo pa naman yung diode ng panel. So, yun lang siguro, yung sira natin, yung MC4 connector na sunog. Siguro, yung mga kadalasan kasing mga ano, yung kasama ng panel, 200 watts na panel, siguro 15 ampere lang ata yun, yung mga MC4 doon. So, pinalitan na natin ng ano, ng 30 ampere. So, hindi na yun masusunog siguro or hindi na yun iinit. So, yun mga lods. Goody-goody na. Okay, yun mga lods. So, kung umabot man kayo sa puntong ito, sana may natutunan kayo sa ano lang, pagto-troubleshoot ng system natin. Kasi hindi naman perfect talaga yung system natin. Minsan may masisira. Lalo na yon, gaya ng MC4 na yon, yung kasama ng panel natin. So, madaling uminit kasi siguro maliit lang yung ampere ng MC4 na yon. So, much better kung bibili kayo ng mga ganon, 200 watts na panel,
much better na palitan na yung connector. Oo, sagad nyo na kahit 50 ampere o kaya 30 ampere para hindi kayo masunugan. Mabuti na lang hindi nasunog yung ano natin, yung bahay kasi nandun lang sa bubong at saka ano lang naman, semento or konkreto lang ang ano natin, yung bubong natin. So, yun mga lods, bago natin tapusin pala yung video, makahingi sana ako ng ng subscribe ng channel natin. At saka pakipindot na rin ng notification bell para updated tayo. And then, paki-like din ang video natin. Okay, maraming salamat mga lods. Sana may natutunan kayo sa pag-troubleshoot at saka pag-repair ng system natin. Bye-bye. Thanks for watching.